like to thank God because finally, last subject na natin about nung Hebrews. Tama? Tinapos natin yung mga foundational principles ng Christianity at ito na po yung last subject. Sabi mo sa katabi mo, thank you Lord, last subject na kayo. Sabi mo. Ayan, okay? Last na ngayon. So kumbaga kung attending ka tonight, bago ka attending tonight, let me tell you first, what we're studying in this church in the last several weeks. So siyempre, nandiyan si Pastora, nagpapalitan kami, kaya medyo nade-delay. Pero po ngayon, last na, no? Last na doon sa Hebrews. And as a reminder to all of us, nasabi ko sa inyo lahat that we are doing life together. Gusto natin na ang buhay natin, no, ang church na to, is magkaroon ng pagkakaisa. Tama? At makikita natin sa Book of Acts yan. Sabi po sa Book of Acts, and they continued steadfastly. Sabi niya nga, steadfastly. Isa pa, sabi mo, steadfastly. Pag sinabing steadfastly, consistently, persistently, unwaveringly, faithfully. That's the meaning of that. So yung early church, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sabi nyo nga, apostles' doctrine. Ito yung ginawa natin. Pinag-aralan natin yung apostles' doctrine. At nakita natin sa Hebrews yan. Mamaya papakita ko sa inyo, last na ngayon. Tapos, and fellowship in the breaking of bread and in prayers. Isa-isahin ko po sa inyo yan, no po? Pero ngayon, ang inuna natin yung apostles' doctrines. And thank you Lord, dahil nga tapos na. So, ginawa nila yung apat na bagay na sinasabi dyan. They followed the apostles' doctrine, they fellowship with each other, they broke bread, and they prayed. So, we'll study more of those four things later on. But right now, we are in the series of the apostles' doctrines or apostles' teaching. Sabi nyo nga, apostles' teaching. Pag sinabing apostles' teaching, ito yung mga iniisip nila o ginawa nila noong mga panahon na yun. Nung early church, no po? Several weeks ago, we started this by looking in Hebrew chapter 6. Nak, pakibasa mo yung Hebrew chapter 6, please. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Okay, stop mo tayo. Sabi roon, therefore, leaving the discussion of the elementary principles. Elementary teachings, meaning, let's go on to maturity. Tama? Let's go on to maturity. At yung mga itinuro ko sa inyo na nakaraan, kailangan nagmamatured ka na kasi narinig mo na yon. Kasi hindi lahat ng Kristiyano na matatagal na sa church, alam yung mga itinuro ko. And thank you Lord na binigyan tayo ng chance na maintindihan natin. Tama? So ang unang-una sa dyan, sabi dyan, let us go on. Let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead That's works. number one. Ang sabi natin, repentance from dead works. Naituro natin yan, tama? Isisis nyo nag-notes. Importante na nag-notes kayo noon. Number two na? And of faith toward God. Ayan, tinuro natin. Lahat ng tao may faith. Pero kung faith mo mali at hindi toward God, walang kwenta yon. Dapat ang faith toward God. Number three? Of the doctrine of baptisms. Doctrine of baptisms. Nakita natin na yung baptisms may S. So, diniscuss ko sa inyo na meron pala 5 klaseng baptism sa Bible. Ang alam lang natin, water baptism. Tama? Sino sa inyo nag-take notes? So, one day, harap ko kay Lord, don't ever tell the Lord Jesus Christ na si Pastor Bob, hindi po itinuro sa amin yan. Itinuro ko sa inyo yan. Amen? Itinuro ko yan. Amen? And the next one? Of laying on of hands. Nakita natin yung biblical principles that when somebody lay on of hands to you, merong itinatransfer na power, may binibigay. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong hayaan ng kahit sino na pinapatungan lang kayo ng kamay na hindi nyo kilala. And then, the last time? Of resurrection of the dead. Ayan, nakita natin na lahat ng tao mare-resurrect one time. One day. Tama? Akala natin, pag ikaw nalagutan ng hininga, patay ka na. Hindi. Meron pa resurrection yan one day. Yun yung second coming ni Lord, kung saan husgahan tayo lahat. Patay ka na, babangon ka one day sa second coming. Sino nyo nakarinig nun? I hope naintindihan nyo lahat yung mga tinuro natin. And the last one, but not the least is? And of eternal judgment. Ito po ang topic natin ngayon. Eternal judgment. Wow. Eternal judgment. So ang title po natin pag-usapan is foundational principles about eternal judgment. Thank you Lord. Last na to.
Thank you, Holy Spirit, na itinuruan nyo kami nito. Amen? Eternal judgment. Okay? This is what we're gonna talk tonight. Can somebody say eternal judgment? Isa pa, eternal judgment. So, ito pong important topic na to is kapag po kasi sinabi nating eternal judgment, makinig po kayo mabuti. It is a judgment that will last eternally. Grabe, ang lalim mo, pastor, ha? Ang lalim ng meaning na binitawan mo. Ganun lang yun, biniligtad ko lang, tama? So, pag sinabing eternal judgment, it's a judgment eternally. Merong judgment sa'yo, eternal. Tama? So, kung meron palang resurrection of the dead, kaya pala may resurrection of the dead, kasi talagang may eternal judgment. Kasi patay ka na, mamaya pupunta tayo dyan. Masyado ako nagmamadali. Okay, excited ako. So, namatay ka, meron palang eternal judgment. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, kapag eternal judgment, sabi mo, walang katapusan. Sa kabila, sabi mo, kapag eternal judgment, walang katapusan. Sabi mo. Ayan. So, walang katapusan to kasi nga eternal. Tama? You know what? Hindi ko pa po naranasang maaresto ng pulis kahit minsan. Hindi pa po. I never committed any crime na dinala ako sa munisipyo, dinala ako sa pulis at ikinulong ako. O dinala ako sa trial sa court. Hindi ko pa po naranasan yon. Amen? Bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi kapag nahuli ka for a crime, ang susunod, you will go for a trial. Tama po ba? Pag nahuli ka for a crime, halimbawa, nag-akit ka ng bahay, nahuli ka, nagbukas ka ng kotse, nahuli ka, so ikukulong ka ng police, and the next time you will do, or they will do, is itatrial ka sa korte. Tama? Tama po ba? You will go for a trial. There will be a court case. Tama? And when you are found guilty, there will be a sentencing portion. Isasentensyahan ka nung korte. Tama? Nasundan niyo po ako. Sino magsisintensya? Yung judge himself. Tama po ba? And you will be sentenced for a jail term. For how many years always depend to how heavy yung iyong nakumit na crime. Amen? Amen? Are you with me? But what we're telling here is eternal judgment. Hindi po hindi po to court case. Gusto ko maintindihan ninyo. Ito po is hindi court case. Judgment means when you stand before God, meron ng sentence agad. Hindi ka na ito trial. Hello? Wala ng trial dito pag umarap pa kay God. Alam niya na kung yung sentence mo. Hello? Alam niya na yan. Wala nang walang magliligtas sa iron. Walang judge sa tatayo next to you para ipagtanggol ka. Wala na. I want you to understand this carefully. Wala kang babayarang abogado para ipagtanggol ka. Pag tumayo ka sa harap ni Lord, meron na agad case sa'yo. Hello? Hello, narinig niyo po ako? So I want you to understand that you are not standing before God to determine if you are guilty or not. Because everybody is guilty already. Tama po? Wala po ni isa man sa atin na hindi guilty. Lahat tayo guilty. Because the Bible says, lahat tayo makasalanan. Tama? So, yung eternal judgment, magbabase yun kung ano yung ginawa mo sa buhay na to. Hello? Hello? Narinig niyo po ba ako? So, lahat po tayo, tandaan niyo po, condemn at diretso sa impyerno. Lahat tayo. Kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon, kundi siya nagpapako sa cross, diyan sa cross na yan, yung sa gitna, kundi siya nagpapako roon, wala kang magagawa para makarating ka sa langit. Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, wala kang magagawa. It is because of the grace and mercy of the Lord Jesus Christ why we have this opportunity to be in heaven with Him one day. Opportunity. Hello? Opportunity ang sabi ko. Kaya po sabi ng John 12, yung 1:12 ba yun? Sabi niya, ano yun? Hindi kasama sa note ko yun eh. Yung pag tinanggap mo si Lord, tatawagin kang anak. Tama? Ano yun, Gab? John 1:12 ba yun? Ano yun?
Yung when you, yun na nga, isipin na lang natin mamaya. Sorry, nakalimutan ko. Basta sabi niya, to those who accept the Lord Jesus Christ, ano sabi niya? You will be called children of God. Hindi ganun eksakto. You have the right. Yun. You have the right to become children of God. Listen carefully, mga anak. Don't misjudge that or don't misinterpret that verse. Ang sabi ron, you have the right. So meron ka palang right, samantalang iba wala. Hello? Hindi pa sigurado yun kung makapunta ka ng heaven. Meron ka palang right. Amen, 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 amen. Yung iba walang right, ikaw meron ng right. So yung right mo yun, yung right na yun sa'yo, yung ibinigay ng Diyos sa'yo, you need to continue. Para pagdating ng day na yan, alam mo kung saan ka pupunta. Tama? So you have the right. Yung iba wala pang right, no? Natawaging anak ng Diyos. Okay, now, we come back to our notes. Sabi po rito, lahat tayo, we deserve to go to hell. We all deserve that. So if you stand before the Lord, doon sa sentencing portion, yung mismong araw na yon, no? In that moment, doon mismo sa araw na yon, sa oras na yon, the Lord will separate who's gonna go to heaven and who's gonna go to hell. Amen? So, halimbawa, ito yung place na yon. So, yung mga tao nakapila dyan, yung mga taong yan, patay na lahat. Amen? Patay na lahat yan. So, galing na sila doon sa place of death. Ipinaliwanag ko sa inyo last time. Natandaan nyo? Yung place of death, kung nasaan nandoon yung si Lazarus at saka yung mayaman. Tama? Doon na sila galing. So, kung yung tatay mo matagal ng patay, yung mahal mo sa buhay matagal ng patay, hanggang ngayon nandoon pa sila. Kasi eternal judgment, wala pa. Mangyayari yan sa second coming. Are you with me? Naintindihan niyo po ba mga doktrina natin sa church? Okay? So, tinuturo ko po sa inyo para alam niyo, okay? So, pagdating ni Lord, second coming, dumating si Lord, buhay ka pa, kung na-rapture ka, pupunta ka dyan sa eternal judgment. Tama? Kasama nung mga patay na galing doon sa place of death. Kaya may rapture muna. Tama? So, yung rapture mangyayari pag tayo umalis na. By the way, tuturo ko sa inyo yan. Wait for that. Yung rapture na yan, okay? Mag-usap-usap lang kami ng mga leaders, okay? So ito pong oras kung sino ang mapupunta doon sa langit at pupunta sa impyerno eternally. Yun po yung time na yon. At alam ko po, hindi excited pag-usapan to. Kasi hindi ito yung klase ng message na kapag sinabi ko, papalakpak ka, sasabihin mo, praise the Lord. Hindi ito yon. Yung hindi tatayo ka dyan, papalakpak ka, woo, thank you Lord. No, hindi ito yon. Ito is something na iisipin mo at papasok kailangan sa dibdib mo right now. Tama? O sa puso mo right now. Amen po ba? Amen. So, hindi ito kagaya ng pinag-usay about victory and prosperity in life. Hindi ito yon. Okay? So, this is something na eternal judgment. Okay, now, so what I'm gonna do tonight is to talk to you three things. Sabi nyo nga, three things. Three things that pertains to judgment. Tatlong bagay na nag-pertain sa judgment. At kung papansin niyo yung pagkaka-order nung 6 na topic sa Hebrew, tingnan niyo yung order, no? Napansin ko lang to. Very interesting po yung order na yon. Kung kasi makikita natin, andun yung process of life. Yung 6 na pinag-usapan natin, andun yung process of life. Kasi yung una, repentance, tama? Pangalawa, faith toward God. So nag-repent ka, kanino ka magkakaroon ng faith? Toward God. Pagkatapos nun, then you get baptized. Tama? And then you got laying hand of hands. Why? Because that is empowerment from the Lord. Tama ba? After you baptize. And then after that, then you die. Then resurrection of the dead. Then ito ang eternal judgment. So yung 6 na yon, napansin ko, process of life. At dapat alam mo yon as a Christian. Kaya nga bigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na ituro sa inyo yon para alam ninyo. Tama? Amen. Amen po ba? So, it is very interesting. Kasi yun talaga dapat ang order ng buhay ng isang tao. Amen? That's the process that each and every creation of God should go through. Now, let's go and read the following verses. Dito po tayo hahatak ng verses. We will read from the book of Revelation, chapter 20, and I want everyone of you to listen carefully. Dito lang tayo maglalaro sa Revelation 20, okay? So, Revelation is the book of, in the Bible, na nandoon sa last. Sino nakakaalam na Revelation nasa last? Baka mamaya hanapin nyo pa sa
pahina ng Bible kung nasa yung Revelation. Amen? Sige po, basahin po natin. Magbasa po tayo, Revelation chapter 20 from verse 11. I want you to follow it carefully, please. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Okay, so tingnan nyo mabuti ha. Then verse 12. And I saw the dead, small and great, Sabi nyo nga, and I saw the dead, small and great, standing before God. Sige na, continue. and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. Verse 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades Hades. delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Verse 14. Ay, anong nangyari? Nawala po. Nawala po yung PowerPoint. Okay. Verse 14 na. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Amen. Verse 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Thank you, Lord, for your word. Maglalaro lang tayo sa Revelation 20, verse 11 to 15. Diyan lang tayo. Okay? Diyan lang tayo. Now, listen to me. Kung meditate lang natin mabuti ang 5 verses na binasa natin, lahat tayo kikilabutan at magkakaroon ng takot sa mga puso natin. Because sa Biblia po, ang Bible, nangyari na po yung at least, I could say, 80%. Ang iniintay na lang natin yung 20%. And 20% is revelation. Ando na revelation. So yung nakasulat sa revelation, hindi pa nangyayari. Tama? Kaya nga revelation. There is something to reveal in the end days. So, ang Revelation po is last book ng Bible na kumbaga, yung mga mangyayari, dyan lahat nakasulat. At yung 5 verse na binasa natin, Revelation 20, 11 to 15, kung iintindihin mong mabuti, nakakatakot yan. Lalo na kung wala kang Diyos at hindi mo alam ang Bible sa buhay mo. Nakakatakot po yan because nobody knows it kung nagsisimba ka lang at hindi mo alam yung mga nakasulat na yan. Tama? So gusto kong balikan muna yung sinabi sa verse 13. Let's start with verse 13. Balikan natin. Ito po yung sabi. The sea gave up the dead who were in it. And death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one, according to his works. Amen. Let me talk about this for a moment. Gusto ko pong tingnan nyo mabuti to, na kapag ang isang tao ay namatay na, either you're going to heaven or either you're going to hell. Dalawa lamang po ang destinasyon nating lahat. Once na tumigil ang paghimang mo, either punta ka ng heaven o punta ka ng hell. Wala nang ibang direction. So, kung malinaw na nasa heaven ka, wala ka sa hell. Pero kung wala ka sa heaven, definitely nasa hell ka. Tama? Dalawa lang. Kaya habang nabubuhay ka, hindi pwedeng nasa gitna ka. Na kapag Sabado, nandito ka sa heaven, pag after na Sabado, nasa hell ka. Hindi pwede yun. Kailangan, one lang. Kung nasa heaven ka, heaven ka. Hindi pwedeng dalawang isip ka. Kasi pagdating nung araw na yon, hell pa rin ang punta mo kung nagda-double-minded ka. Amen. Naintindihan niyo po ba pinag-usapan natin? At hindi ako galit. Sinasaniban tayo ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, kung titignan nyo mabuti, gusto ko pong tingnan nyo to. Dalawa lang destination mo, heaven or hell. Now, the word Hades here is the place where all the dead people goes. Naalala nyo last time? Naalala nyo? It's not the lake of fire yet. Hindi pa ito yung dagat-dagatang apoy. Na yung kaluluwa mo, naalala nyo? Meron kang body, yung bote, ang kaluluwa, yung water. So yung katawan ng katabi mo at yung katawan mo, meron pang kaluluwa yan. Kasi buhay ka pa. Tama? So kapag namatay ka, tumigil ang tibok ng puso mo, namatay ka, yung body mo pupunta sa kabaong, ibuburol ka na sa linggo, pagkatapos ilalagay ka na sa sementeryo. Yun ang body.
Pag namatay ka, yung soul ang husgahan. Yung soul na hindi namamatay. Yung soul na nakakaramdam ng sakit. Amen po ba? Amen? Hindi yung body. Kasi yung body nandoon sa sementeryo. Dinadalo mo November 1. May dala ka pang kalamay sa kaputo. Tama? Oh. Yun yung body. Ngayon ang soul lang nasaan? Yun po yung pinag-uusapan natin dito, yung soul. So, I mentioned that hell or Hades is a waiting place. Tandaan niyo po ba? So, sige po, para hindi natin makalimutan, pakita ko ulit sa inyo. Ayan, yan po yun. So, ang tawag po sa lahat ng ito is Sheol o Hades. So, ang Hades po, meron dalawang compartment. Okay? Yung isa, Abraham bosom, yun po is papuntang langit. So, kumbaga dito, may air condition. Amen? Malamig dyan. Tama po ba? Hello? Oh. Patay na yan. Patay na, okay? Now, dito po sa kabila, sa kalahati, yan yung mga unbelievers. Mga fallen angels na dyan. Ang tawag dyan, hell. Pag sinabing hell, hindi pa yan yung lake of fire. So yung hell, mainit pa lang, walang ventilador. So ang example ko sa inyo last time, anong buwan ngayon? June. Dadaling kita sa Alain, sa gitna ng disyerto, magdadala ako ng drum, lalagyan ko ng takip yung drum, pagkatapos lalagyan namin ng welding, iwanan ka namin doon. Yun ang hell. Amen. Hindi pa yun yung lake of fire. Kasi yung lake of fire, yun yung kaluluwa mo, yung soul mo na lalanguin na sa dagat-dagatang apoy. Doon wala pang apoy, pero ganun kainit na. Tama? Naalala nyo yung rich man sa si Lazarus? Nandiyan sila ngayon. So kung ang nanay mo, ang tatay mo namatay na, kagaya ng mga magulang ko, praise the Lord, buti na lang na born again na sila 2 taon bago sila namatay. So nandito sila sa place of death right now, sa Sheol, pero nandito sila sa side na to. Ngayon, dito sa gitna, ito yung tinatawag na ano yung tawag ng Bible? Help me please. Kasam. Tama? Great Peaks Kasam, yung tawag. So ito po, malawak to. Malayo yan. Pagkatapos, malalim. Hindi ka pwedeng tumawid, papunta roon at doon, galing dito. Papunta rito. Tama? So kung yun ang biyaheng heaven, ito yung biyaheng hell, nakikita mo doon, pero hindi ka pwedeng tumawid. So siguro, yung counter, saka ito, bago ang lalim niyan, paano ka tatawid? Pero nakikita mo si Andy roon. Tama? So ano paliwanag ko sa inyo? Kapag hindi ka nag-share ng gospel sa mga ka-flatmate mo at namatay kayo, bumagsak yung aeroplano sa flat ninyo, lahat kayo dedo, patay. Tama? So pag kayo namatay, sama-sama kayo roon. Eh hindi ka nag-i-invite, pero active ka sa LRC. Tinanggap mo si Lord. Tama? So makikita mo yung kaibigan mo, nandun sa kabila, ikaw na andito. Sabihin ng kaibigan mo, Brad, magkasama tayo sa flat, bakit nandiyan ka? Ako na andito. Ano pinagkaiba natin? Nako, yun ang malaking problema. Kaluluwa ka na, kinukonsensya ka pa. Ang kaluluwa may konsensya, amen? Tandaan nyo, buhay ang kaluluwa, hindi namamatay, okay? So sasabihin mo doon kay Andy, kasi Andy, matagal na kita ini-invite eh. Ayaw mo sumama, tama? Matagal na kita ini-invite. Sabi ko sa'yo, sumama ka, ando si Lord Jesus Christ, tanggapin natin para maramdaman mo ang Diyos sa buhay mo. Ayaw mo sumama. So ano gagawin ko ngayon? Talagang dyan ang punta mo, dito ako. Hello? Ito yung senaryo pag hindi ka nag-share. Okay? Ganito yun. Bakit nandiyan ka, ako nandito? Ano pagkakaiba natin dalawa? Alam mo pala yung katotohanan, ba't di mo kinuwento sa akin? Araw-araw nandun tayo sa bahay, hindi mo kinukwento sa akin. Magka-opisina tayo, magkatabi tayo, hindi mo man lang kinuwento sa akin. Bakit nandiyan ka, nandito ako? Eto nga yung tatay mo. Anak, alam mo pala yung totoo. Ba't hindi mo kinukwento sa amin? Tay, nakailang bakasyon ako. Nagkwento ko sa inyo ng totoo. Hindi niyo ako pinapakinggan. Tinatawanan niyo pa ako. Eh, hindi ka nag-share. Nak, ba't nandiyan ka? Ako nandito. Patay kang bata ka. Amen? Kaya importante na magsalita tayo. And that's the purpose why you are here. For you to know the truth. And the truth should be revealed to those people na kilala mo. Kaya hindi pa, come on, give Jesus the big clap offering. Come on. So, hindi po pwede na may kasama ka sa mga flat na hindi mo man lang ini-invite. Invite mo. Kung ayaw nila, bahala sila. Nagawa mo yung part mo. Eh, paano pag sumama? Hindi ka naman pumunta rito dahil wala nag-invite. May nag-invite din sa'yo eh. Sa amin may nag-invite eh. And we are so thankful to that person. Hindi ko nakakalimutan yung taong yon. So kung meron man nag-invite sa'yo, gawin mo rin yung sa iba. Huwag kang manahimik.
Tama? Amen? Sino yung kausap ko kanina doon sa counter na sabi ko mag-share kami ng gospel? Sino yun? Sino yung kausap ko? Si Martin. Sabi ko, Martin, wala ba tayo share ng gospel dyan? Kasi parang, napapansin ko, parang parang routine na lang yun eh. Nagtuturo na lang ako tuwing Sabado, wala na akong ginagawang iba. Alam niyo pa, dati po, ang ginagawa namin, talagang every night, tumahayo kami niyan. Nung bago pa lang itong church na to, every night. Kung saan kami nagpupunta, ngayon wala na. Ano ginagawa natin right now? Ang daming tao na hindi pa nakakilala kay Lord. Puntahan natin. May flatmate kayo. Hindi nyo kaya mag-share, tawagin nyo ako. Puntahan natin. Tama? Ang dami-daming tao na hindi pa nakakilala kay Lord. Come on, marami kayong mga kaibigan. Puntahan natin. Kung ayaw nila maniwala, at least, sinaran mo na sila. Eh, paano pag sumama? Tama ba? Kaya pagdating nitong araw na to, kaya kung makikita ninyo, si Lazarus na andito, yung rich man na andito. At sabi niya kay Abraham, Abraham, sabi mo nga kay Lazarus, iditdot na lang yung kamay niya dahil init na init ako rito, pagod na pagod ako, napakainit dito. Nakita niyo yan? Buhay pa sila. Patay na pero buhay, yung soul. Ngayon, ito yung gusto kong sabihin. Wala pong katotohanan na lahat ng namatay na napupunta ng heaven, na wala pa po. Lahat ng namatay na andito na. Wala pa po sa heaven and hell. Babalik po si Lord, doon ka palang pupunta ng heaven. Hindi pa ngayon. Lahat ng namatay na andyan pa. At ang sample ko sa inyo, si Abraham na andyan. Namatay siya sa Old Testament. Si Richmond sa Lazarus sa New Testament. May 400 years gap na yon, nakita pa sila dyan. Kaya pag ikaw namatay one day, at napunta ka rito, alam mo kung sino makikita mo rito? Yung 12 disciples, si Paul, pati si Mary, na andito rin. Kasi wala pong Queen of Heaven. King of Heaven meron, pero Queen wala. Dahil si Mary is babae lang, nakagaya mo. Yan yung nakasulat sa Bible. Wala pong mother si Jesus. Dinala lang siya ni Lord para ilabas sa lupa. Hindi siyang mother. Wala pong Queen of Heaven. Meron doon King of Heaven. Amen? So pag ikaw namatay na punta ka roon, kasama mo si Mary, nagpupuri kay Lord. Amen po ba? So linawin natin doktrina natin. Okay? So malinaw po sa inyo yan? Okay, so lahat po na namatay nandyan pa, at kapag second judgment na, saka ka palang pupunta doon sa heaven or sa hell. Okay? Now, basahin po natin verse 14. Malinaw na sa inyo to, ha? So, verse 14. Ito yung sabi. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Ayan, ang sinasabi ko. Tandaan nyo, revelation yan, hindi pa nangyayari. Okay? So, ano sabi yan? Then death and Hades was cast into the lake of fire. Hinagis na roon yung mga galing dito, doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Amen? Galing ng Hades. Tama? So hinagis na sila sa lake of fire. At ang sabi, this is the second death. After the judgment take place, remember, the scripture says that death and Hades or death and hell was cast out in the lake of fire. Meaning, darating ang araw na yan, ang lahat ng mga namatay na kasalukuyang nandun sa Hades o place of death right now, is itatapon talaga sa dagat-dagatang apoy. Ang tawag doon, lake of fire. Yan na po yung second death. Tama? So, second death yan, pero yung kaluluwa mo, buhay. Imagine mo na yung kaluluwa mo na nakakaramdam ng sakit, na ando, lumalangoy sa lake of fire, daily, forever, in eternity. Tama? And that's the importance of Christianity, to know Jesus Christ as your God and Savior. Kasi without Him, hindi ka makakarating sa heaven. Tama? Hindi si Mary definitely, hindi si Santo Niño definitely. Wala pong ganun sa Biblia, amen? Magkalinawan tayong lahat, amen po ba? So, I don't know about you, but me, I don't want to be cast out in the lake of fire. Sino ko gusto na makarating ng lake of fire? Di ba wala? Sino ko gusto? Meron ba? Amen. Meron ba? Wala. Tama? So walang gugusto sa atin yan. Ang gusto natin sa heaven lahat tayo. At kaya nga po kapag may first timer tayo dito, kung matitandaan ninyo, pag may first timer tayo dito, pinatatawag natin sa harapan. Bakit natin tinatawag? Pinapaliwanagan ko ng sandali, then pinasusunod natin sila sa acceptance and repentance and acceptance prayer. Sino tinatanggap nila?
Si Jesus Christ. Kasi si Jesus ang kailangan. Hindi ang LRC, hindi ang church, kundi si Jesus Christ. Tama mo ba? At may part doon na sinasabi ko na isulat nawa ni Lord yung pangalan nila sa Book of Life. Naririnig niyo ba yun? Kasi kailangan ng pangalan mo nakasulat sa Book of Life. Tama? Amen? Because that's one of our main goal. Dapat ang pangalan mo kapag ikaw namatay, nakasulat sa Book of Life. Tama? At ang nakakalungkot dito, ito yung nakakalungkot. Marami tayong mga kaibigan, ka-flatmate, ka-office mates, even our loved ones. Hindi alam ng katotohanan na to. Hindi po nila alam to, that there is eternal judgment after this life. They thought na kapag ikaw namatay, yung 9 days saka 40 days, enough na para ipag-pray ka, wala pong magagawa ang prayer ng kahit sino pagpatay ka na. Wala. Because you will be judged according to what you have done. Tapos na tayo sa ganung paniniwala. Graduate na tayo doon. Tama? At ang nakakalungkot, maraming kaibigan natin naniniwala pa rin doon. Kahit kamag-anak mo, lola mo, nanay mo, tatay mo, naniniwala doon sa kwentong yon. Ano gagawin mo? Ikaw ang magsasalita sa kanila. Because if you will not tell them the truth, kawawa naman sila. Then sabihin mo sa kanila yung totoo, pag hindi sila naniniwala, it's their call. You did your part. Amen po ba? Amen po ba? Narinig niyo po ba ako? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 points. Said kanina, maiksi lang po tayo. 3 points. Ano yung 3 points natin? Number 1, ang sabi ko po, hindi pa pala. Ito pala yung 15, hindi ko pala nabasa. Sige nak, pakibasa nga, sorry. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of Ito fire. sinasabi ko. Kaya yung mga tao rito, pinagpe-pray natin, sinasabi natin, Lord, isulat niyo po yung pangalan ko sa Book of Life. Narinig niyo ba yun? Pagtanggap nila, tama? Pag-accept, pag-repent, may Book of Life. Kasi po, ang Book of Life is yung book na nandoon sa may pinto ng heaven na kung saan titingnan yung pangalan mo kung nakasulat. At napakalino sinabi dito, anyone not found written in the Book of Life, ano ginawa? Was cast out into the lake of fire. Hindi ko alam kung alphabetically ang first name sa last name. Wala po nakalagay. Pero importante, yung pangalan mo, kailangan nandun. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi ko minsan, ang salvation po is free, but maintaining it is very costly. Tama? You need to maintain it until your last breath. Tama ba? So I don't know about you, but me, I don't want to be cast out in the lake of fire. Tama po ba? At nakakalungkot dito, as I said earlier, maraming tao hindi alam yan. At yung kaibigan mo, hindi niya alam yan. Kamag-anak mo, hindi alam yan. Ka-flatmate mo, hindi alam yan. Ka-office mate mo, nakatabi mo, hindi alam yan. So anong gagawin mo? Amen? So bibigyan ko kayo ng 3 things. Number 1, 3 message points. 3 lang po to. Number 1, meron pong promise and judgment. Nako, napakatindi niyan. Meron pala. Meron po. Meron pong promise. So ano ibig sabihin niyan? There is a promise from God that everybody of us will face judgment. Lahat tayo. That everybody will stand before the Lord. Pag sinabing everybody, ano sa Tagalog? Lahat. Amen? Naniniwala ka man or hindi sa Diyos, save ka man o hindi, haharap ka one day in judgment. Tama? So let me read. Let me read the verse. Balik tayo sa 12. Ito yung sabi sa verse 12. And I saw the dead, small and great, is standing before God. Everybody gonna stand before God. Small or great, rich or poor, brown, black or white, educated or uneducated. It doesn't matter where you live, where you came from, what your culture is, what your education level is. Lahat tayo haharap one day sa Diyos. Amen? Hindi importante kung gaano kalaki sasakyan mo, gaano kalaki bahay mo, gaano ka-important yung damit na suot mo. Original man yun o fake, lahat tayo haharap sa Diyos one day. Hindi importante kung graduate ka o hindi. Hindi rin importante kung saan ka naka-church.
LRC ang ka man, saan ka man church belong, haharap ka one day. Everybody gonna stand before God. Amen? Are you listening? Sabi diyan, I saw the dead, small and great, standing before God. Kilala ka man, may pangalan ka man, sikat ka man o hindi ka kilala, haharap ka sa Diyos. Amen? And part of the scripture, sabi diyan, ano sabi? And the dead were judged. Sabi nyo nga, and the dead were judged. Isa pa, and the dead were judged. So, malinaw na malinaw talaga na kapag namatay ka, you will be judged. Ang sabi ng Hebrew 9:27, ano sabi? Ano sabi ng Bible? Ano sabi? It is appointed for men to die once. Pastor, men lang pala, hindi kasama women doon. It is appointed for men to die once, and after this, judgment, di ba? Mamamatay ka, appointed yon, isang beses lang. Pagkatapos may judgment na. Walang sinabing 9 days saka 40 days. Tama? Amen? So may judge, may judgment. So, point number 1, it is a promise that you will stand before God for judgment. Nakuha nyo? Number 2, may silang tayo ngayon, and they were judged, okay? So number 2, the principle of judgment. Ayan, may principle pa. Kanina, promise. So ang promise and judgment, ang promise is talagang haharap ka, walang hindi, lahat tayo. Ano yung principle ng judgment? Eto, napaka-importante po nito, ang ganda nito. How God will judge you and me. Anong principle ang gagamitin ng Diyos para i-judge ka at i-judge ako? Tama? Amen. At mabuti na lang nagtanong kayo. And that is written again in verse 12 and verse 13. Ang sabi po sa verse 12, and the dead were judged according to what? According to? Sabi mo sa katabi mo, you will be judged according to your work. Ayan. Amen? Yan yung principle ng judgment. So, harap tayo sa Diyos one day, at titingnan kung ano yung pinaggagawa mo nung ikaw ay nasa lupa. Sino mga nag-encounter na? Taas ang kamay. Naalala niyo yung sa encounter? Yung pinrint yung kasalanan niya? Mga 5 kilometro, tama? Andun lahat. Kaya nga napaka-importante na ang Panginoon tanggapin natin sa buhay natin. Amen? Importante yon na lahat tayo tatanggap kay Lord. Tatanggapin natin si Lord sa buhay natin. Tama? Sabi nyo nga, and the dead were judged according to their works. Punta tayo sa verse 13. Sabi po ng verse 13. Eto, sabi, and they were judged, each one according to his work. Sabi nyo nga, each one. Each one of you, each one of us will be judged according to what we have done. Tama? Amen. Narinig niyo po ba? Nakikita niyo ba pinag-usapan natin dito? So, i-judge tayo ng Panginoon at yun ang principle niya kung ano yung pinagagawa mo. So, it's very clear mga anak that your judgment will be based on your action. Tama? To what you have done, to what you did, where you went, who you hang with, what word usually coming out from your mouth. Tama? And I know, hindi nyo magugustuhan itong ganitong klaseng preaching, as I said earlier. But I like to give it to you today because I want you to understand that you are going to stand before God one day. Amen? Warning to. And I don't want you to tell God that Pastor Bobby from LRC did not give us this message. Hindi kami winarningan ni Pastor. 10 years kami sa LRC, hindi kami sinabihan ng ganito. No! Sinabi ko sa inyo yan. Tama? Kaya nga, bababa ako sa Alain every other Friday. Ngayong Friday, bababa ulit ako. Kasi yung 6 na yan, lahat ng tinuro ko sa inyo, iisa-isahin ko sa kanila. Amen po ba? Because kailangan nilang marinig yan. I'm telling you right now that every one of us is going to stand before God. I did not make this up. This is written in the scriptures. Nakasulat sa Biblia, the Holy Bible, which is the Word of God. Every man and woman will going to stand before God.
and give an account to what they have done. Amen? Malinaw po? At kung babalikan natin ang earlier part ng verse 12, sabi po rito sa earlier part, no po, hinati-hati ko yung verse. Ang sabi po sa earlier part, sabi rito, balik po. Ayan, ang sabi dito, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open. Nako, may books pala talagang bubuksan. Standing to me, listen to me everyone, I don't want you to miss this. I want you all to understand na ngayon pa lang sa buhay na ito, may mga anghel na nagre-record ng ginagawa mo. Tama? Kasi lahat yon kailangan maisulat sa book. At pagharap mo kay Lord, bubuksan yung book na yon. Hindi ko alam gaano kakapal yung book na para sa'yo. At sa akin, hindi ko alam. Tama? Meron po nagre-record niyan, mga angel na naka-assign sa'yo. At tatandaan nyo, kung may angel na naka-assign sa'yo, halimbawa may 2 angel na naka-assign kay May, meron pong 10 demonyo na naka-assign sa kanya. At the same time. Alam nyo po ba, ang bawat punupunta natin may mga demonyo yan? Halimbawa, dito sa building na to, diyan pa lang sa kalye, nagkalat na demonyo dyan. Pag-akyat mo sa elevator, nagkalat dyan. Dito sa loob na to, for sure, meron dyan. Hindi ko sinabi yung katabi mo. Meron po talaga. At hindi mo alam, naka-assign sa'yo yan. Kung meron 2 anghel sa'yo na lagi mo kasama, meron 10 demonyo na nakaalalay doon sa anghel na yon. Tama? Amen? Listen to me everyone. I don't want you to miss this. Ngayon pa lang, meron na dapat revelation ng Diyos sa'yo. There is an assigned angel to you who you are recording whatever you're doing. See the latter part of this verse. Tingnan yung susunod na part. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written, saan? In the books. So let me be clear about this. Everything that you said and done are written in the books. Can somebody say, it's not book, it's books. So meaning, ang isang tao, hindi lang book, books. Tama? Every second, tandaan niyo po mga anak, every second lahat tayo nagkakasala. Every second lahat tayo nagkakamali. Lahat yun nakariten. Kaya nga hindi book. Ang sabi, books. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. More than one. There are lots of them. Now, makinig po tayo mabuti. Look at me everyone. You're not going to hell. Listen. You're not going to hell because of everything that is written in those books. You're going to hell because you lie. You're not going to hell because you lie. You're not going to hell because you stole. You're not going to hell because you drink. You're not going to hell because you curse someone. You're not going to hell because of all sexual sins. You don't go to hell not because of all of that. You're going to hell. Why? Why? Sabi nyo ka sa akin, why? Because everything that is written in those books, it includes also the opportunity to accept Jesus in your life. Pero hindi mo pinansin. Inignore mo. Tama? At kaya ka pupunta sa hell because of that. Amen? Because of you rejected Him. Because of your rejection. The opportunity na si Jesus nagpapako sa cross, nakasulat din sa book na yon. Habang nandito ko sa lupang to, meron nag-invite sa'yo. Nandito ko na sa church, na wala ka pa. Pagdating nung araw na yon, yon ang dahilan kaya ka pupunta sa hell. Tama? Because kung maalala nyo yung pinako, may 3 cross. Yung pinako, yung nandito, di ba? Ano sabi? Ano sabi kay Lord? Lord, don't forget me when you come back to your kingdom, right? Tama? Ang sabi ni Lord, ngayon pa lang, isasama na kita sa paradise. Hindi siya pupunta sa hell kasi magnanakaw siya. Amen? Pupunta siya sa heaven kasi tinanggap niya si Lord that day. At tandaan niyo, hindi nagsimba yun. Hindi nag-devotion. Hindi nagpabaptize. Hindi pumunta na LRC.
Tinanggap niya lang si Lord sa buhay niya. And that's the reason why people will go to hell, because they rejected the only reason why you're going to heaven. Inignore nila ang Panginoong Hesus. Tama? Amen? Amen po ba? Isang beses may bisita tayo dito yung Banlahe. Kami pinakahuling umuwi. Nagdi-discussion kami dyan. Kasi M siya M. Ano yung sinasabi niya? Nakasulat daw sa kanilang book, sa book nila, na si Jesus daw is pinanganak talaga ng Virgin Mary. So sabi ko sa kanila, anong impact sa'yo nun? Anong impact sa'yo? Sa bilyon-bilyon tao na nandito sa mundo, sino yung pinanganak na walang contact? Si Jesus lang daw. O, anong impact sa'yo nun? Bakit ganon? Kasi daw will ng God yun. Tama, it's a will of God. It's a purpose of God. At bakit mo alam yan? Bakit nakasulat sa book ninyo? Eh, yung mga nakasulat sa book nyo, hindi naman nakasulat sa book namin. Bakit kailangan malaman yon? Kasi yun talaga yon. Dapat malaman nyo. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ang paliwanag daw sa kanila ganito. Nung si Jesus daw na andito pa sa lupa, more than 2,000 years ago, andito pa siya sa lupa, lahat daw ng buhay ng mga time na yon, sila daw ay maliligtas dahil sa ginawa ni Jesus. Pero ngayon si Jesus, wala na, hindi na ang magliligtas daw sa iyo, yung kabutihang loob mo. Paano masabi mabuting loob ka? Sabi ko, yung ginawa ni Lord na isang best lang, kaya nagkasala tayong lahat dahil sa ginawa ni Adan. Ngayon, merong second Adan at si Jesus yun. Si Adan po, lumabas sa mundo, walang contact, tama? Kinrate ng Diyos, tama? Ang second Adam, si Jesus. Amen? Walang kasalanan. Si Adan walang kasalanan, nagkasala lang. Si Jesus, lumabas siyang walang kasalanan hanggang bumalik siya sa heaven, hindi siya nagkasala kahit minsan. Tama? Kaya siya ang tutubo sa ating lahat. At ang ginawa niya noon, ngayon at kailanman, yung ginawa niyang one time na yon, na nagpapako siya sa cross, death, burial, and the resurrection of Jesus Christ, lahat ng kasalanan mo noon, ngayon at bukas, bayad na ni Lord kapag tinanggap mo siya bago ka namatay. Amen? Kaya wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa buhay mo. Kahit na napakasipag mong tao, kahit napakabait mong tao, pag wala sa Jesus sa puso mo, wala. Amen? Amen po ba? Sa magkaliwanagan tayo lahat ngayon. Yun po yun, ibig sabihin yan. So ngayon, the problem is, many people, they refuse to believe Him. Tama? Naniniwala sila kay Jesus, pero propeta. Hindi sila naniniwalang siya ang Diyos at ang Savior. But ito yung pinaniniwalaan natin sa LRC. Si Jesus Christ ang Diyos at Savior natin. Tama? Many people refuse to believe Him. They refuse to follow Him. They refuse to accept Him. Tama? And that's the reason why they're going to hell. Because they refuse, they reject the only begotten Son of God who died on the cross to pay for the penalty of your sin. Maliwanag po ba pinag-usapan natin? Amen? You go to hell because the Holy Spirit has prompted you to get saved, but you don't choose to believe Him. Amen? Amen. Now, listen to me. Listen to me. When that time come, eternal judgment, pwede niyong makita ang lahat na nakasulat sa book na yon. But you are going to hell because you refuse to believe and accept the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. The devil allowed you to get confused about other religion in the world. Tinanggap mo yung maraming religion dito, naniwala ka sa iba't ibang religion, hindi mo pinaniwalaan yung only Savior na nagpapako sa cross. Why not Buddha? Why not Confucius? Why other belief? Those thought is in your mind. Hindi si Jesus. Marami pa. Andiyan si Virgin Mary. Andiyan si Santo Niño. Hindi po sila magbibigay ng kaligtasan sa atin. Mga first timer, you're so blessed na nandito ka ngayon. Amen? Si Jesus po nagpapako sa cross para sa iyo. At sabi ng Bible, I am the truth, the way, and the life. No one can come to the Father except through me. Tama? Hindi niya sinabi na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me and Virgin Mary. Walang sinabing ganon. Through Him lang. Kaya kung mananampalataya kay Virgin Mary, I'm so sorry. Hell ang punta mo. Ako na magsasabi sa'yo. Amen? This is the truth of what the Bible says. Hindi galing sa atin, galing sa Biblia. Tama po ba?
Jesus says that. We didn't say that. So that's the reason why we put on trust in Him. Tama? Amen? Why we put so much trust in Jesus? Because Jesus died on the cross to pay for the penalty of our sins. Wala nang iba pa. Amen? At maraming Diyos na pinaniniwalaan nila namatay, hindi na nabuhay. Yung Diyos na pinaniniwalaan natin, oo namatay, pero nabuhay. Nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama right now, interceding for you and me. Amen. Malinaw po ba yan? Come on, can we give up to Jesus please? Come on. Si Jesus namatay, but He got up again and rose from the dead. At more than 500 people na nakakita niyan, ang sabi ng Bible. Tama? That's why we trust in Him. That's why we put our faith in Him. Tama? And sadly, maraming tao sa paligid natin, hindi nila alam yan. Again and again and again, hindi po nila alam yan. And the scripture says, when the day of judgment come, we will be judged for not knowing Him. Doon ka husgahan. For rejecting Him. Doon ka husgahan. Amen? Tama? Are you following me? At ang nakakalungkot, kahit na mga nagsisimba na, kahit matatagal na, active na sa church. Sometimes, still, the devil can convince you. Marami kami mga kasama leader dito dati. Grabe na, andito na, nagsaserve na, nung dumating yung mga auntie sa ibang bansa, nasulsulan, nawala pa. Ando na, nawala pa. Kita nyo? Kaya nga sabi ng Biblia, in the last days, many will be deceived, even the elect. Madideceive ka, even elect ka na. Tama? Amen. Are you there? Pero may good news ako sa inyo lahat. It doesn't matter what you did, because this is what Jesus does for us. Habang nabubuhay tayo, the angels are recording everything in the book, right? Sabi ko kanina, lahat ng kasalanan mo, lahat ng behavior mo, lahat ng filthy words na lumalabas sa bibig mo, nakasulat lahat yan. All your thoughts, nakasulat lahat yan. All the stuff you have been doing, nakasulat lahat. But listen to me, everyone. When you repent and accept the Lord Jesus Christ in your heart, truly, then lahat ng nakasulat doon, buburahin ni Lord isa-isa. Praise the Lord! Hallelujah! Tama? Ang gagawin ng angels, bubunutin yung lahat na nakasulat doon sa heavenly library. Amen? Siguro yung mga book natin doon, ang kakapal na, ang dami na, tama? Siguro mga book ko doon, mga nasa 5,000 na. Amen? Amen? O, ang dami na. So kapag kinilala mo si Lord at tinanggap mo ng totoo sa buhay mo, the heavenly angels will take it all, pull it out from the heavenly library, at lahat ng mga books na yon, ano mo gagawin ng angel? Ilulubog yon sa dugo ng Panginoong Hesukristo para mapatawad ka. Tama? Amen. Amen po ba? All your sins, all your wrongs, and all the stuff that was recorded under your name will get wiped up when you accept the Lord Jesus Christ in your life. That's very simple. Ganun lang po ang pinaniniwalaan natin. Wala nang iba pa. Tama? Ganun lang. Kaya habang nandito ka sa buhay na to, you continue. Hindi ka pwedeng mawala. Although nagkakasala tayong lahat, hindi ka pwedeng mawala. Tama? Amen. Amen po ba? Are you there? Amen. Can somebody shout 3 times? Sabi mo, thank you, Jesus. Come on, 1. Isa pa. Isa pa. Palakpakan mo si Lord. Come on. Grabe, no? Sa dami ng kasalanan mo, sa dami ng kasalanan ko, hindi na mabilang ang kasalanan natin. Sa dami ng pagkukulang mo, pagkukulang ko, pagkukulang natin lahat. Sa mga bagay na dapat ginagawa natin, hindi natin nagagawa. Sa mga bagay na dapat hindi na ginagawa, pero ginagawa pa rin. Ang Panginoon, hindi ka tinignan sa nakaraan mo, nagpapako sa cross para sa'yo. Amen? Pagkatapos, ang daming tao, tinatanggihan yung katotohanan na yun. Tama po ba? Amen? You must praise the name of the Lord Jesus Christ because of all those sins and shortcomings were wiped out in the blood of Jesus. Yung dugo niya, naglinis lahat. Hallelujah, tama? Praise the name of the Lord Jesus. Can we give Jesus a big hand of applause, please? Come on, yung malakas. May lalakas pa yan. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Woo! Amen. So, what are the message point number 1 again? What yung una? Promise of judgment. Talagang may judgment one day. Pangalawa? Principle of judgment. Ano yun? Susulat talaga para sa'yo. Amen? So, here's the third one. The last one and the third one. The provisions for judgment. Sabi nga, provisions for judgment. Isa pa, provisions for judgment. Ano ibig sabihin ni Pastor John? Buti na lang, nagtanong na naman kayo. So, punta tayo sa verse 15. Ito yung sabi. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So what does it mean? Kanina sa verse 12, if you will recall, and another book was opened. Tama? Na-recall niyo yan? Sabi kanina, and another book was opened, which is the book of life. And right here in verse 15, it says, and anyone not found written in the book of life was cast out in the lake of fire. So ano ibig sabihin nito? It means God is looking for your name. God will look for your name one day. I don't know, again, if that is alphabetically first name or last name. Nothing is written about it. But definitely, God will try to find your name that day. Amen? At walang makakaligtas na pangalan doon. Lahat ng pangalan na andoon. At kapag ang pangalan mo wala doon, isa lang ang ibig sabihin niyan. Biyahe ka ng lake of fire. Tama? Ginawa kong joke yan one day. Nakapila ka, no? Ikaw na yung nandito. Tapos yung angel nandun. Ako si San Pedro yun. Hindi ko alam eh. Yun yung nakalagay natin, si San Pedro daw, no? So may angel doon, tinitingnan yung pangalan mo. Ikot ng ikot yung angel, hindi makita yung pangalan mo. Nako, kabahan ka na. Tama? Pero pag nakita yung pangalan mo, oh, you're saved, your name is here. Ano maramdaman mo? Di ba? Nakaka-bless yun. Paano pag wala yung pangalan mo? So, kailan mo gagawin yon? Dito sa lupang to. Ikaw ang magtatrabaho niyan. Hindi kayo pagpe-pray ng 9 days saka 40 days. Walang magagawa sa iyo yun. Tama? Walang magagawa ang 9 days saka 40 days sa iyo. Amen po ba? So what does it mean, di ba? Definitely, your name will be checked in that book of life. At pag wala yung pangalan mo, ang linaw niyan, lake of fire. Amen? O, halimbawa, yung pangalan ko, no? Inahanap doon. What is your name again? Roberto Daquel. Okay, so titingnan niyo ron, Roberto Daquel. That is your last name, ha? Daquel, yes. Okay, your name is here. Ano maramdaman mo? Pag halimbawa. Ano maramdaman niyo yun? Come on. Wala akong gagawin nun kundi lumundag na lumundag, sumigaw na sumigaw sa pangalan ni Jesus, because if I will try to look back in my life before, nung nandito pa ako sa lupa, amen? Kung titingnan ko yung buhay ko noon, lahat ng mess, lahat ng failures, lahat ng errors, lahat ng kasalanan ginawa ko that I have done, I should be going to hell, but yung pangalan ko na andoon, kasi sa buhay na to, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Amen? Amen! So wala kang gagawin talaga kundi maglulundag noon because you deserve hell. I deserve hell, but I thank God because Jesus wiped out all my sins away. Amen? Because of what He has done on the cross, not because of me, because of Him. Tama? Not because of what I done, because of what He did. Amen po ba? At minsan sinabi ko sa inyo, yung faith toward God, na kaya ka nagsuserve dito, kaya ka tumutugtog, kaya ka kumakanta, kaya ka nandito sa ministry, because hindi para masave ka. Nandito ka, ginagawa mo yun, kasi alam mong, save ka na. Tama? Kasi mga anak, tandaan nyo, kahit na mag-save ka o kahit na mag-serve ka na mag-serve, kahit agahan mo dumating dito, pero ginagawa mo lang yon kasi gusto mo makakuha ng posisyon, hindi mangyayari yung book of life sa buhay mo. Tama? Amen?
So, ginagawa mo yun because alam mo na save ka na. Tama po ba? And I thank God that He cleansed me with all my sins pagdating ng araw na yun. Amen? I thank God that He dipped my book with His blood. Kaya po nabura lahat yung kasalanan. Tama? He wiped away all my sins. Amen po ba? Music team, punta po kayo rito. So my question is, ano yung question ko? Ano yung question ko right now? My question to you is, look at me everybody, is your name written in the book of life? Amen? Importante po to, ang pangalan mo ba nakasulat na sa book of life? Ask your neighbor, sabihin mo, is your name written in the book of life? Come on, everybody. Amen. Music team, saan kayo? Amen. Ito po yung tanong ko. Ito yung tanong ko. Have you really accepted the Lord Jesus Christ in your life? Tama? Try to imagine what I'm trying to tell you. Do you believe in His death, burial, and resurrection? Have you really repented of your sins? Did you ask Jesus to come into your life? Importante ito itong pinag-uusapan natin. Anong tanong ko, did He came to your life? Are you born again? Tama? Hindi ka mo't nag-church ka, born again ka na. Hindi ka mo't nandiyan ka, born again ka na. Dapat po mga anak, wala tayong takot sa eternal judgment. Dapat wala kang fear in hell. Why? Because you know in your heart that Jesus is with you. You know in your heart that you accepted Jesus in your life. Come on, give Him a big hand of applause. Come on. At alam ko po mga anak, alam mo sa totoo lang, alam ko, naniniwala ako, na hindi pa lahat tayo tunay na tumanggap kay Lord. Hindi pa lahat tayo. Dahil ito na yung last subject natin sa Hebrews 6, 1 and 2. Ito na yung last. Ito na yung pagkakataon mo para sementohin talaga natin na totoong tinanggap natin si Lord sa buhay natin. Amen? Nataang wala talagang duda na si Lord nasa buhay mo na. Yung nasa puso mo siya. Yung totoong-totoo talaga na after you heard this message, sisiguraduhin mo tonight na talagang tinanggap mo si Lord sa buhay mo.